Sorry, Nino. Sige, mapo ka lang. Mukhang totoo yung chismis dito sa opisina. Gusto mo bang pag-usapan? It's true po. Hiwalay na po kami ni Claire. Yung ba gusto mo mangyari talaga? Mukhang mahal mo naman siya. At hindi ka na magkakaganito kung hindi mo siya mahal. Mahirap po kasi, Nino, kasi tiwala na yung nasira eh. Paano ko ipagpapatuloy yung isang relationship sa isang taong hindi ko alam kung pagkakatiwalaan ko pa? Well, yung relationship niyo, worthy ba sa bigyan ng second chance? Hindi ko po alam. Masakit po kasi yung ginawa niya eh. Well, sa akin sayang, di ba? Sayang yung pinagsamahan mo. But at the end of the day, wala naman sa tagal yun eh. Ang mas importante, kasundo kayo at mahal yung isa't isa. Tignan mo yung nangyari sa amin ng ninang mo. Pilit kong isave, kaso ganun talaga eh. Huwag masyado isipin yan, Calvin. Bata ka pa. Marami ka pa makikilala. Hindi ka pa rin nakakausap si Calvin. Kagabi, late na siya umuwi. Eh, kasi nga, nag-away yung dalawa. Tapos nga kanina, ay, naghiwalay na. Iyak nga nang iyak si Claire. Ano ba pinag-awayan ng dalawa? Alam mo, sa totoo lang, tingin ko, si Claire talaga yung may kasalanan eh. Kasi naman, ang sabi sa akin ni Charm, yung kaibigan niya na nakikipagsayaw daw sa ibang lalaki, kahit naman sino magagalit. Naintindihan ko naman si Calvin na nagselo siya. Kaya naman pala may putok sa labi si Calvin. Malamang napaawa yun. Kaya hindi nagkikwento. Ay, my poor son. Ako, Glenda, ako nang humihingi ng pasensya sa'yo, ha? Hindi ko naman talaga alam yung eksakto nangyari, pero pinagsabihan ko na si Claire. Pero sana magkaayos pa rin yung dalawa kasi they love each other. I mean, inseparable nga yung dalawa eh. Yeah, pero sana hindi na lang umabot sa nasaktan ng anak ko. Totoo. But you're right. Mas matimbang ang relasyon nila. And my son loves Claire so much. Kaya nga sana maayos pa yung dalawa para naman hindi sila parehong broken-hearted.